Hello po, Sir Van. Ito pong ikukwento ko sa inyo ay hindi naman gaanong nakakatakot. Sadyang nahiwagaan lang ako sa mga naranasan ko. Kilalanin nyo na lang ako sa pangalang Rodney. Isa akong delivery rider. Ito pa rin ang trabaho ko hanggang sa ngayon. Meron akong isang customer na talagang tinuring ko ng suki. Sa tuwing maghahatid ako ng sisig na baboy, alam ko na agad kung kanino yung dadalhin. Si Lolo Benji lang naman kasi ang nag-iisang umuorder ng ganon. Sa makailang ulit na akong nagdadala sa kanya ng pagkain, parang itinuring ko na rin siyang lolo. Tinuring din naman niya akong apo. Kapag may time pa ako, napapatambay pa ako sa bakuran nila ng halos 30 minuto. Tamang kwentuhan lang, tamang usap sa mga bagay-bagay. Natutuwa nga ako kasi nalaman ko na mahilig din pala siya sa teory. Naaawa kasi ako kay Lolo Benji kasi kapag gabi, siya na lang mag-isa sa bahay nila. Yung dalawa niya kasing anak ay pumapasok. Sa edad niyang 72, nakikita ko na medyo nahihirapan na siyang kumilos. Pero ayaw na ayaw niya kapag tinutulungan ko siya. Napamahal na sa akin si Lolo Benji kahit na marami pa akong hindi nalalaman sa kanya. Isa siya sa dahilan kung bakit ako ginaganahan magtrabaho. Ilang araw pa ang nagdaan. Nagtaka ako kung bakit hindi na umuorder sa online si Lolo Benji. Hindi ko naman siya magawang daanan kasi sobrang daming ginagawa noong mga panahon na yon. Bukod sa pagtatrabaho, inaasikaso ko yung pinapagawa naming bahay. Isang beses, habang nasa biyahe ako, hindi ko napansin ang dumaan na bata sa kalye. Niliko ko agad yung manibela. Babangga na sana ako sa poste nung pagkakataon na yon. Pero nagtaka ako kasi yung pagtama ng katawan ko sa poste parang sobrang hina lang. Para bang may humawak sa likuran ko para hindi ako sumalpok ng malakas. Yung motor ko noon ay wasak yung harapan. As in, hindi mo iisipin na mabubuhay pa ako nung gabing yon. Kasalanan ko rin naman kasi ang bilis ng takbo ko. Pero sinagot ng magulang ng bata ang pagpapaayos ng motor ko. Kasalanan din kasi nila dahil hinayaan nila ang anak nila. Himala na wala akong kahit anong gasgas sa katawan. Nagtataka nga yung mga nakakita sa akin para daw akong lumutang sa hangin. Nang makauwi ako sa amin, ay nilagnat ako. Hindi naman mataas ang lagnat ko, para lang akong pagod na pagod. Dinaan ko na lang sa idlip. Nagising ako ng madaling araw na. Nakita ko si Lolo Benji sa panaginip ko. Nakangiti lang siya sa akin. Kinabukasan ng gabi ay nagpaalam ako sa misis ko. Pupuntahan ko yung motor ko sa talyer at dadalawin si Lolo Benji. Since wala nga akong magamit na motor, ay nag-commute na lang ako. Kabisado ko pa naman ng daan papunta kina Lolo Benji, kaya hindi naman ako nahirapan. Pagdating ko doon, nakita ko agad si Lolo Benji sa bakuran nila. Nakaupo pa rin sa paborito niyang mahabang upuan. Malayo pa lang ako ay nakangiti na siya. Dali-dali akong lumapit dahil natuwa ako. Tinanong ko agad siya kung bakit hindi na siya umuorder ng sisig. Ang sabi niya sa akin ay binawasan na raw niya ang pagkain noon. Bawal na raw kasi sa kanya ang mga pagkain na mamantika. Naintindihan ko naman siya, kaya hinayaan ko na lang. Noong mga pagkakataon na yon, naninibago ako sa bakuran at bahay nila kasi madilim. Ganun pa man, nakipagkwentuhan na lang ako sa kanya noon. Panay pa nga tingin sa akin ng mga dumadaan. Akala ko naingayan lang sila sa akin. Natapos ang pag-uusap at kwentuhan namin ni Lolo Benji bandang alas 9 na ng gabi. Bago ako umalis, pinaalalahanan niya pa ako na mag-iingat ako. Malapit na raw kasi siyang mawala, kaya hindi na raw niya ako matutulungan. Nalito ako sa sinabi niyang yon. Akala ko nga nagbibiro lang siya sa mga sandaling yon, kaya tinawanan ko lang. Naglakad na rin ako paalis. Nang lingunin ko si Lolo Benji, wala na siya sa kinauupuan niya. Napailing na lang ako kasi sa lahat ng pag-uusap namin, parang yun ang pinaka-weird. After a week, muling naayos na ang motor ko, kaya nakabalik na rin ako sa pagtatrabaho. Habang naghihintay ako ng ide-deliver, nag-text sa akin si Lolo Benji. Nagpapabili na siya ng sisig.
Natuwa ako kasi umorder siya ulit. Pero nag-alala rin ako. Alam ko kasi na bawal na talaga sa kanyang ganon. Pero kinuha ko na lang yung pagkakataon na yun para makita siya. Nagmamadali akong bumiyahe papunta sa bahay nila. Kaso pagdating ko doon, malayo pa lang tanaw ko nang ang daming tao sa bakuran nila. Maliwanag at karamihan ng nandun ay nakaitim. Pagparada ko ng motor sa tapat, nakita agad ako ng isang anak ni Lolo Benji. Tinanong niya ako kung ako ba si Rodney. Nang sabihin kong oo, may binigay siya sa akin na sulat. Galing daw sa papa niya. Nagtaka naman ako kung anong nangyayari. Dito ko nalaman na patay na pala si Lolo Benji. Matagal na pala yung may sakit, pero hindi niya lang sinabi sa akin. Noong mga oras na magkausap kami ni Lolo Benji sa bakuran nila, nasa ospital na pala siya noon at desisyon na lang ng mga anak ang hinihintay. Kinilabutan ako, pero sa kabilang banda, nalungkot ako kasi hindi na pala siya yung totoong nakausap ko. Pagsilip ko sa kabaong ni Lolo Benji, para siyang nakangiti. Masaya siyang namatay, kaya kahit papano, hindi naging mabigat para sa akin. Habang nasa bakuran ako, binasa ko ang sulat na binigay ni Lolo Benji. Sabi niya sa sulat ay mag-iingat ako palagi. Yun lang ang nakalagay, pero sobra akong natuwa at naiyak. Ni hindi ko na rin inintindi na multo na pala siya nang huli kaming magkausap. Sa libing ni Lolo Benji ay nandoon din ako. Sa huling pagkakataon, isinama ko ang sisig na paborito niya. Nawala man si Lolo Benji, nanatili naman siya sa alaala at puso ko. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kamalikmata. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Toto. Isa rin po akong food delivery rider. Ang experience na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari lang nitong September. Pauwi na sana ako noon, pero yung kapwa ko rider nagkaroon ng emergency. Kaya nakiusap siya sa akin na kung pwede, ako na muna ang maghatid ng pagkain na i-deliver niya. Pumayag naman ako kasi naawa naman ako sa kanya. Isa pa, dagdag kita rin naman yon. Isinend niya sa akin ang address ng pagdadalhan. Pagkatapos ay agad na rin akong bumiyahe. Medyo maulan-ulan pa nung mga sandaling yon, kaya napabagal ako. Dahan-dahan lang ang takbo ko kasi madulas ang daan. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na rin ako sa barangay na nakalagay sa address. Nagtanong-tanong ako sa mga taong nadaanan ko. Nang malaman ng mga tao kung saan ko dadalhin ng pagkain, nagtaka sila at parang hindi makapaniwala. Sinabihan pa nila ako na wag nang tutuloy kasi may kakaiba raw na ginagawa sa bahay ng receiver. Napailing na lang ako at binaliwala ang mga sinasabi nila. Nagmamadali na kasi ako noon dahil uwing-uwi na rin talaga ako. Kaunting andar lang ay narating ko na rin ang nasa address. Bukas ang gate nila kaya pumasok na rin ako. Pero nasa labas pa lang ako, naririnig kong may babaeng sumisigaw sa loob. Para siyang kinakatay. Hindi ko alam noon kung tutuloy pa ba ako. Base kasi sa naririnig ko ay mukhang hindi sila okay. Pero tinuloy ko pa rin sarban. Naglakad ako palapit sa pinto. At mula doon ay nasilip ko ang mga tao sa sala. Tulong-tulong nilang ginagapos yung babae sa upuan. Hindi ko agad na-gets yun hanggang sa may lumapit na sa akin at nagtanong. Sinabi ko yung pangalan ng umorder. Napailing na lang yung alin na nakausap ko. Kasi yung umorder daw nun ay yung babaeng sinasapian. Nangilabot naman agad ako at nanayo ang mga balahibo. Natamemi ako at di ko alam ang sasabihin ko. Ang awkward naman kasi kung sisingilin ko pa yung babae. Wala na nga siya sa sarili. Naging tsismoso ako ng ilang minuto doon sa kakahintay ng bayad. Nasaksihan ko kung papaanong magkanda bali-bali ang buto ng babae. Sigaw ng sigaw yung babae ng mga Latin na salita habang ako ay nasa labas lang nakatayo. Mga ilang sandali lang, nakita ko na lang na natataranta na silang lahat. Sumusuka na yung babae. Tapos yung parang albularyo yata, hinang-hina
Akala ko nung una umaarte lang. Pero pagtingin ko doon sa sinasapian, nakatingin na siya sa akin. Nilapitan ako ng isa pang ale at pinalayo ako. Hindi ko pa rin binitawan yung pagkain na order ng babae. Makulit ako kaya sumilip ako ulit. Mas lalo akong kinabahan nang makitang nakatingin siya ulit sa akin. Kaya ang ginawa ko na lang, nagtago ako sa gilid. Naghintay ako kung kailan sila matatapos. Isang oras na nakalipas nang puntahan ako ng isang lalaki na hindi pa naman katandaan. Binigyan niya ako ng pera. Hindi na niya kinuha ang sukle kaya tuwang-tuwa ako. Mabilis na rin akong umalis doon. Nanginginig pa nga ang kamay ko sa takot kaya dahan-dahan lang ang patakbo ko. 5 araw pagkatapos ng pangyayaring yon, ilang gabi na rin akong binabangungot. Mabuti na lang ay lagi akong nagigising ng asawa ko. Mula nang masaksihan ko ang sinasapian, pakiramdam ko ako naman yung ginugulo ng nilalang na sumapi doon sa babae. Ilang araw din muna akong hindi bumiyahe. Nang minsang umalis kasi ako, para bang may naririnig akong bumubulong sa tenga ko. May pagkakataon pa nga na habang nakahiga ako ng madaling araw, may nakikita akong anino sa labas ng bintana namin. Ang daming nangyayaring kakaiba sa akin, Sir Van. Naisip ko na nga rin noon na magpatawas. Nakita sa tawas na may elemento raw na nakasunod sa akin palagi. Isang elemento raw na tumatambay sa katawan ng tao. Nag-alala na kaming mag-asawa dahil doon. Kaya gumastos ako para lang makabili sa Quiapo ng mga pangontra. Palagay ko yung sumapi sa babae ay sumusunod sa akin. Lunes ng gabi, habang nagluluto ako sa kusina namin, bigla na lang pumutok yung bote ng mantika na nakapatong sa lamesa. Sa takot ko na baka saktan na ako ng kung ano man yon, binalikan ko yung address ng babaeng sinapian. Hinanap ko doon ang albularyo na tumulong sa kanila. Nakiusap ako sa albularyo na tulungan akong mapalayas yung elemento na yon. Pinayuhan ako ng albularyo na maglagay ng mga light color na damit sa bahay. Mas lumalakas daw kasi yon kapag mukhang madilim ang bahay. Sinunod ko naman yon. Bumili na rin ako ng malaking rosaryo na nilagay ko sa dingding, gaya ng sinabi ng albularyo. Sa mga sumunod na araw, ay naging maaliwalas na ang pakiramdam ko. Wala na akong nakikitang nakakatakot sa panaginip ko. Palagay ko nakatulong yung mga payo ng albularyo, maging yung palagian din naming pagsisimba. Nakabalik na ako sa trabaho ko ng matiwasay, pero palagi na akong may daladalang mga borloloy na ayon sa albularyo, pantaboy daw yun ng masasamang elemento. Noong masiguro ko na safe na ang family namin sa masamang elemento, tinawagan ko yung albularyo para magpasalamat. Pero may sinabi sa akin na talagang ikinagulat ko. Ang sabi sa akin ng albularyo, kaya raw nawala ang elemento na yon ay dahil bumalik sa katawan ng babae. Yung katawan daw kasi ng babae ay sobrang hina, kaya kahit anong kontra nila, nakakapasok at nakakapasok pa rin ng masamang elemento. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa mga sapi, pero Sir Van, totoo talaga siya. Patunay na doon yung babae, na sa pagkakaalam ko, halos ilang buwan siyang sinasapian. Hindi na ako nakibalita pa ulit sa nangyari sa babae. Takot na ako. Natrauma na ako na baka bigla na lang siyang bumalik at guluhin ng pamilya ko. Kaya sa mga kapwa ko rider, kapag nag-deliver kayo ng pagkain sa ganong sitwasyon, huwag na kayo tumuloy. Kasi baka demonyo naman ang tumuloy sa bahay ninyo. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Marami pong salamat at magandang gabi, mga kamalikmata. Sir Van, magandang hapon po. Silent listener mo po ako. Gustong gusto ko mga kwento sa channel mo. Palagi ako nakikinig ng mga horror stories sa iba't ibang channel. At isa na dun ay ang channel mo. Kaya naman naisipan kong magbahagi rin ng karanasan ko. Sana ay mapagbigyan mo po ako. Share ko lang yung naranasan namin ng pamilya ko sa isang food delivery. Tawagin mo na lang ako sa aking nickname na Maymay. Short story lang po ito. Pero sobrang kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon kapag naaalala ko yung nangyari.
Ngayon nga na habang tinatype ko tong kwento, tumatayo pa rin mga balahibo ko. So, eto na nga Sir Van. Nangyari ito 2 years ago. Mga alas 4 ng hapon noon, nang maisipan namin ng pamilya ko na mag-order sa isang restaurant ng pagkain para sa dinner namin. Inutusan ni Mama yung kapatid ko na mag-order at mag-book. Makalipas lang ang ilang minuto, ay may nag-doorbell. So lumabas ako para tignan. Dumating na pala yung in-order naming pagkain. At dahil wala naman akong dalang perang pambayad, ay tinanong ko si kuya kung magkano ang babayaran. At sabay kuha ko na rin ng in-order namin. Pumasok ako ng bahay para kunin yung perang pambayad kay Mama. Nang makuha ko na, ay agad akong lumabas. Pero paglabas ko ay wala na si kuya. Nagtaka ako at lumingalinga sa paligid. Pero hindi ko na talaga siya nakita. Nasabi ko na lang sa sarili ko na ayos, libre yata yung pagkain namin. So hinayaan ko na lang at bumalik na ako sa loob. Sinabi ko yun kila Mama. Ang sabi niya ay kontakin daw si Kuyang Rider dahil kawawa naman daw ito. Baka nakalimutan lang niyang kunin yung bayad. Kinontak naman agad ng kapatid ko si Kuya Rider. Chat, text at tawag na ang ginawa niya pero hindi ito sumasagot. So hinayaan na lang namin. Kinabukasan, habang nanonood kami ng balita, ay nagulat kami sa aming nabalitaan. Isang food delivery rider ang naaksidente sa daan. Dead on the spot ang naturang rider. At nang makita namin ang mukha ng rider at ang kanyang pangalan, kinilabutan kami dahil siya yung rider na nabook namin kahapon. At ang nakakapagtaka pa ay yung oras nung naaksidente siya ay yun din ang oras na dumating siya sa bahay para ihatid yung order namin. Natakot at kinilabutan kami at naisip kung paano nangyari na na-deliver sa amin yung food. Gayong patay na pala siya nung mga oras na yon. Grabe yun Sir Van. Talagang nagtayuan ang mga balahibo namin sa takot. Pero at the same time, natuwa rin kami kay Kuya dahil sa kabila ng nangyari sa kanya ay nagawa niya pa rin gampanan yung trabaho niya. Kaya naman saludo kami sa kanya. Rest in peace Kuyang Rider. Hanggang dito na lang po Sir Van. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa pagbabasa at sana marinig ko itong kwento ko sa channel mo. God bless po Sir Van. Salamat. Hello po Boss Van. Gusto ko rin mag-share ng kwento ko. Silent listener mo ako at palagi kong inaabangan ng bawat upload mo. Ako nga pala si Josh, isa akong Grab food rider. At ang kwentong ibabahagi ko ay totoong karanasan ko na nangyari sa akin last year lang. Pauwi na ako noon nang mapadaan ako sa isang convenience store para bumili ng pasalubong ko sa aking mag-ina. Habang nakapila ako sa counter, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Paglabas ko ay dali-dali akong nagtungo sa aking motor para kunin ang kapote. Nang makuha ko na at naisuot na ito, ay biglang nakatanggap ako ng booking. Hindi ko na sana papatusin kasi alanganing oras na at medyo malakas pa ang ulan. Pero nang makita ko na hindi naman kalayuan sa bahay yung address, ay pinatus ko na. Habang bumabiyahe ako patungo sa bahay ng customer ko, ay may nakita akong isang batang babae na naglalakad at naliligo sa ulan. Maputla at nangungulubot na ang mga balat nito. Alam kong estudyante ito dahil sa suot niyang uniforme. Nilagpasan ko ito at patuloy na tinahak ang address ng customer ko. Nang ma-deliver ko na yung pagkain at pauwi na ako, ay nakita kong muli yung batang babae na naglalakad sa parehong parte ng lugar kung saan ko siya nakita kanina. Napaisip ako, bakit parang hindi ito umuusad sa paglalakad? Dahil sa awa ko sa bata ay nilapitan ko ito, tinanong. Tinanong ko siya kung bakit siya naglalakad ng 10 oras ng gabi nang walang kasamang matanda at naliligo pa ito sa ulan. Hindi ito sumagot, kaya inalok ko siya na ihahatid ko na lang siya sa bahay nila at baka nag-aalala na ang magulang niya. Sinabi naman niya sa akin kung saan siya nakatira at pumayag naman ito at inangkas ko na.
Nang marating namin ang bahay na tinutukoy niya, ay kinatok ko ang gate nila. Lumabas ang isang babae at nagtanong kung anong kailangan ko. Sabi ko ay nakita ko ang batang ito sa daan na naglalakad mag-isa habang basang-basa sa ulan. Sabay turo ko sa batang nakasakay sa motor ko. Pero nang paglingon ko dito ay wala na yung bata. Nagulat ako nang biglang umiyak yung babaeng kausap ko na ina pala nung batang babae at nagkwento ito sa akin. Maraming beses na raw na may naghahatid ng anak niya sa kanilang bahay. Matagal na raw patay ang anak niyang si Ella. 4 na taon na ang nakakalipas. Natagpuan daw ang bangkay nito sa lugar kung saan ko ito nakita. May bagyo raw nung mga panahon na yon at pauwi na sana si Ella galing school. Nang bigla raw bumuhos ang malakas na ulan. Dahilan upang magdulot ng baha sa lugar na yon at nahulog daw si Ella sa isang bukas na imbornal na dahilan ng kanyang pagkalunod at pagkamatay. Hindi ko na pinatapos ang kwento ni Ate Bosban dahil kinikilabutan na talaga ako noon. Kaya dali-dali na akong nagpaalam sa kanya at umalis. Pasensya na kung bitin. Natakot na kasi ako noon. Hanggang dito na lang, boss. Maraming salamat.